At syempre, hindi rin kumpleto ang isang episode kung wala ang ating guest. Isa sa mga community natin dito. Di ba, maliit lang naman ang Filipino community dito sa Toronto. At isa siyang business owner. Nandito po si Liana. Hi guys, ako po ay isang co-owner ng Bistro Manila. Iniimbitahan po namin kayo sa Bistro Manila. Ayan, doon tayo pumunta after neto. Ayun. Anong tawag dito? Alam mo kasi ang Bistro Manila parang naging staple na yan dito sa mga nasa GTA. Yeah. Panahon pa nung siguro mga teenager pa kami. Teenager? Hindi, Hindi basta may naman. bistro naman. Pero ibig sabihin yung malaya pa. Ayan. Kaya ibigay mo sa amin ng istorya. Kasi obviously nung nandun kami is iba pa ang nagpapatakbo. Pero kinip yung pangalan. So Yes. anong istorya doon? So, ang Bistro Manila kasi is parang binibuild natin yung community, Filipino community. So, nag-start siya ng 2009. Yung pinakaunang owner, which is sila Tito Joey. Tapos 2016, I think, naibenta na siya sa another couple, which is Tito Martel and Tita Ruby. And then we got it ng 2020 September. So just like the start of or ending ng pandemic. Oo nga, 2020. So sino yung susugal na? Yeah. Bakit? Bakit, di ba? So, I think parang, kasi yung Bistro Manila, dun ako parang medyo, nung nag-start akong dumating sa Canada, parang yun yung pinakaunang Filipino restaurant na maganda yung vibe na parang pag bumalik ka, nare-remember ko yung mga feeling na nasa Pilipinas May ako. nanlibre ba sa'yo ng sisig doon? Well, nagtatrabaho din yung kapatid ko. So, kailangan ko dun pumunta. Yeah. doon nagtatrabaho yung kapatid Yeah. mo. So, yun yung unang trabaho niya. Pero may na-meet ka doon, ano? Baka. You never know. May banda na kasi dun eh. So, parang chill-chill lang lagi. Oo. Yeah. Kasi naalala ko, pumupunta ako nga sa Bistro Manila. Tapos, ang favorite ko nga dyan yung sisig nila. Pinaliguan ng mayonnaise. Yes. Sarap yung sisig talaga ng Bistro Manila. Yeah, yun ang isa sa mga staples namin. Pero pork ano yung sisig. ayun nga, ano yung reasoning kung bakit naisip nyo na yung after pandemic na usually ang dami mga nawala na ng loob, nawala ng Parang obviously na bangkarote Yeah. dahil nga sa impact. Pero yun kayo, like ano yung parang nasa mindset nyo, no? So, for me kasi, kailangan mo laging i-manifest na magkakaroon ng positive outcome. Kasi parang nakita namin na opportunity siya para sa amin na magkapatid and my husband na kunin siya na maging business namin. Kasi ayaw namin na yung Bistro Manila is parang mawala na lang. Parang Ganun. wala. Yun. Bakit kayo nang hihinayang na sa totoo lang, napakadami mga restaurant dito ang sobrang established dati, nawala, come and go. Pero ano ang meron sa bistro? Parang yung community talaga. As in, parang, yun nga, pagbalik mo sa Pilipinas, yung pagpunta mo sa bistro, yung feeling na laging masaya, laging may mga Pilipino na hindi mo nakikita everywhere. Tapos, yung community na nabibuild mo, yung mga nakikilala mong tao, ganun. And ano yung unique sa bistro na I'm sure na nung wala pa yung pandemic, nakapag Filipino bar hopping ka na dito, 'di ba? Ano yung difference doon? So, yung banda. Ang dami, Friday, Saturday kasi laging may banda. So, laging chill, laging may music. Yun yung pinaka, parang heart nung Bistro Manila is mga banda. Yeah. Kaya nga bumalik sa mga ganun. Yeah. At saka yung istorya mo na kwento mo, yung kapatid mo, yun yung una na server doon. Sir, na ano siya? Chef siya. Chef. Actually. Tapos ngayon ay mga co-owners na kayo. Yeah. Oo. Kasi yun. kumbaga, dahil nga rin ang kagandahan doon, siguro dahil nga sa food. Oo. Kaya nga pumabalik yung mga tao. Parang ako nung sinabi ko, sisig yung binabalik-balik ako doon. Yun, kaya ka minsan talaga mapapalapit or talagang i-consider mong tumira doon. Which is ganun ang ginawa ninyo. Yeah. Na dati kayong patrons. Tapos, kung may opportunity, kunin na natin to. Ganun. Yeah. Tapos yun nga, kasi si kuya ko is, magaling talaga siya magluto. Tapos sabi ko na lang, bakit hindi ka namin tulungan? Tapos mabigyan ka ng opportunity para mag-grow as a person para maipakita mo yung talent mo sa pagluluto. Ano yan Yeah. Unique kasi alam mo karamihan dito
pagdating sa business, minsan maski magkakapatid is nag-aaway, nagdidemandahan. Yeah. So, Hindi yun pa ang- naman. Hindi pa Hindi naman. ba? Actually, never. I don't think na yung kapatid ko magiging issue sa amin yung pera eh. So, kasi lumaki kami actually na mahirap. So, kailangan lahat ng pupuntahan namin, magkakasama kami, 3 kami. Broken family kasi kami. So, yung build namin na relationship sa aming 3, parang naging stronger dahil dun sa pinakita sa amin ng mga lolo't lola namin na lagi pag may fiesta nagluluto. Tapos parang yung partnership namin naipunta din namin dun sa bistro na sa akin yung harap, sa yung likod. Ganun. So siya yung nagluluto sa likod, ako yung nag-aano sa harap. Parang entertainment Yeah, yung in charge na okay yung Team pag talaga, pumasok yun. teamwork. So, nakakatuwa naman. And may experience ba kayo ng business nung pumunta dito? And kailan kayo pumunta? So, dumating kami dito ng 2013. So, back home, meron kaming tindahan. Nagbebenta kami ng bigas. Yun. Bigas. So, growing up talaga, meron na kaming, anong tawag doon? Meron na kaming Background. Okay. experience sa pagbebenta. So talagang sagana sa kanin. Sa kanin talaga. Yeah. Kuha ka lang Yung doon. Pilipino, di ba? Yeah. Kanin talaga. Wow. Yeah. And ang nakakatuwa nga na, alam mo yun, yung importance ng magkakapatid. No? Na minsan, nakakatuwa na, and siguro yung iba naiinggit din na may ganyang klaseng bond, yung magkakapatid. Relationship. And sa pagdating pala, mas ma-feel mo yung importance niyan, lalo na sa yung mga, alimbawa, mga unfortunately broken families. 'Di ba? Na yung trend ngayon sa society, parang paunti na nga ng paunti na yung mga magulang natin, 'di ba? Ang dadami magkakapatid. So, yan yung potentially na mamimiss out yung mga future generation kasi nga baka nag-decide na hindi na lang mag-anak or onti lang yung walang kapatid. Yeah. So, nakakatuwa kasi bihira kasi Yeah. may mga kilala ko na nga yung mga magkakapatid is yung pa yung mga talagang nagkakaaway. Exactly. So, para sa akin naman kasi, yung kapatid ko, parang hindi pwedeng ako lang yung aangat. Kailangan pare-parehos kaming umangat kasi sabay-sabay kaming lumaki, sabay-sabay kaming naghirap, sabay-sabay kaming aangat. Ganon. Ganon yung thinking naming 3. Hindi ikaw yung panganay. Pangalawa. Pangalawa. Yeah, Okay. So, minsan yung panganay talaga yung nagdad. Yung kuya mo ba yung panganay? Si Okay. kuya. Kasi di ba pag yung dynamics ng mga family palagi na parang, yung panganay yung yung like secure palagi. Tapos siya yung nag-aangat sa mga kapatid. Parang ganun. Yeah. Kami naman pantay-pantay lagi. Kapag may umangat, tutulungan yung isa. Yung kapag may kailangan yung isa, kailangan tulungan mo And din. yan ay masasabi mo, given na broken family nga, is dahil sa mga grandparents nyo. Oo. Kaya Tsaka sa nahubog mama kayo. namin. Oo. Of course. Na yun ang I guess sa traditional Filipino na pamilya na nandyan lagi or accessible ang mga lola, grandparents. Exactly. So maski nga, lahat naman, hindi lahat ng relationship perfect o kung ano mang nangyari is ganyan ang bunga, 'di ba? Is biruin mo yung bond ng mga anak na na hindi katapusan ng mundo, palibhasa. Hindi excuse na palibhasa is broken family na magkaroon ng ganyang klaseng relationship. Yeah. Wow. Kaya buti nga nadala dito sa Canada. Yeah. And ito may tanong lang rin ako. So since di ba, siyempre yung husband mo pinakilala mo sa akin kanina. Ano yung like okay ba ako magtanong? Ano yung mga naging challenge doon? Like lalo lumaki ka sa Pilipinas. Yung nagkaroon ka ba ng culture shock? Culture shock. Siguro medyo kasi syempre, especially sa siguro language barrier, meron tayo nun eh. Kasi syempre, puti siya, right? So, sa akin naman, Anong size ng sapatos? Gusto niya malaman. Kiros lang ako, kiros. syempre malaki. Ayun ang culture shock. Culture shock. Culture shock sa atin. Hindi, yun nga. I guess, hindi kasi yung asawa ko,
his name is Steven. He's from Nova Scotia actually. Wow. He moved here in 2012, I think. So ibang just a culture year. din yun. Ibang culture yun. Yeah. So Like para from Toronto. actually silang mga Pilipino. Nova Scotians are probably the nicest people I've met sa Canada. Nok sa English Totoo. ate. Pero totoo yun. Hindi, totoo nga. Totoo. May sinasabi yan tungkol sa... Meron isang pinapalabas sa CBC na... Sabi mo last time, fake news CBC. Tapos ngayon, isasnipe mo. Balimbing Hindi, to yung pinapalabas yung Filipino, yung starring nga, yung Tama. si Mark Hindi, joke Rivera lang, tama. dito, si Mark something. So, Son of a Critch. yun, Son of a Critch. Yeah. Like sa Nova Scotia yata yan or sa basta Eastern provinces. Nung ini-interview namin yung mismong director tsaka yung writer, tapos sinasabi niya, kasi ang best friend niya doon, Pilipino. Oh, yes. So may sinasabi siya na talagang yung culture daw ng pasok na pasok sa culture doon Filipinos. sa Eastern. Oo. Yeah. Yeah. Yun lang. Paano naman kayo pinagtagpo ng tadhana? Destiny. Bistro nga. Actually, hindi. Doon kami na-engage. Back in doon kami nag-engagement party sa Bistro Manila. Pero saan kayo nakita? Pero hindi pa sa inyo yun. Hindi pa. Nandun Doon pa. pa lang nagtataba yung kuya ko. Okay. Yeah. Paano kami nagkita? Destiny. Next. Nawala yung cellphone ko 3 beses Okay. sa subway. Kasi 3 yung trabaho ko. So, pag pumapasok ako, natutulog ako sa subway. Okay. So, naiwan ko yung cellphone ko. Nag-message kami one day. Tapos, hindi pa ako sure nun eh. Hindi pa ako naghahanap ng jowa. Okay. So, naiwan ko, nag-text siya. Hindi ako masyadong, tapos, Hindi mo pinansin, no? Hindi ko masyadong pinansin. Tapos, 3 months after, ganun na naman. Tapos, Teka, naiwan mo na naman? oo, kasi nga natutulog ako. Ano ba siya katabi mo? Then, nahulog. Tapos Okay. nawala na. Or, yun. Tapos siya yung nakakapulot? Hindi. Ano? Lagi lang siya Nagme-message ako sa lahat ng tao. Group message. Nandun pa siya. Nandun sa Hindi, kung nawala nga yung phone mo, hindi mo kaagad makukuha lahat ng Contacts mo. So, magbabaka sakali ka na i-message yung contacts na para, nawala ko yung cellphone ko. Ganon. Okay. So, 3 So, beses ginawa nangyari yun. Tapos, Pero magkakilala na kayo niyan? Bakit? Online. Ay! Ay, si kuya. Hindi kasi nalilito ko eh. Yeah. Parang, Yeah, online. Okay. Na-booking tuloy ako. Hindi alam ng friends ko yun. maganda yun. Online. Yeah, Like online. anong online? Plenty of fish yata yun. Actually, once ko lang yun nagamit. Hindi ko. Blur out, please. Kailangan Kailangan erase yun. Hindi-expect ko Facebook. Hindi. maraming, ako na-try ko lahat. Actually, yun, kuya, one day lang ako nandun. Kasi, kararating ko nga lang dito noon eh. Tapos yung kaibigan ko, tinuturuan niya ako mag-subway. Sino yung kaibigan mo? Akala ko plenty of fish. Yeah. So, di-download namin. Tapos, naglolokohan kami. Naglolokohan actually kami na, baka may mga gwapo, right? Tapos, yun, binigyan siya ng 2 tao ng number ko na hindi ko alam na binigay niya pala. Tapos yun na, nag-message sila nung gabi. Tapos yun nga, hindi naman ako interesado. So, Destiny talaga. Nang catfish siya. Nang catfish siya. What Ang a ginamit fish. niya ikaw. Oo, Pero yun. okay lang kasi nga, tingnan mo yung Destiny, nag-end up, diba? exactly. So kaya nga, hindi mo rin ibabaliwala yung mga, mga online dating. Dating app, Oo. yes. Kasi ako, parang sa akin naman hindi. Paano ba? iba yung mga experiences ko Yeah. sa ganyan. Tapos after, nung pangatlong beses, sabi niya na sa akin, ayoko na, mag-meet na lang tayo. So, ayun, hindi ko naman siya kilala. So, ayun, nakipag-meet ako. Tapos, sinundo niya ako, yung mama ko naghahanap, nakatitig siya dun sa sasakyan, pinicturean pa nga yung plate number eh. Tapos, yun. Nanigurado talaga. Nanigurado. Kasi syempre, Pilipino tayo, di ba? Yun. Pero Tapos, pumayag pa rin. Kung nanigurado, pero baka medyo too late na yun. pumayag. Hindi pumayag si mama. Nagpaalam pa rin ako, syempre. Ganun talaga tayo mga Pilipino. At saka iba rin siguro dati, nung panahon ng Plenty of Fish. Kasi, yun nga yung kalakasan. sincere siguro, Hindi pa siya, hindi kagaya ng halimbawa Tinder. Hindi pa nga Tinder yun. diba? Kasi Hindi. Tinder 2014, 2015. Yeah. Mga ganun. And then, ang gusto lang talaga ng mga Tinder is, I don't think, mga seryosohan. Di ba? Exactly. Gusto lang talaga, Kasi Tinder doon, naalala ko nung umuwi ako sa Pilipinas, tapos parang bagong-bago pa yung Tinder. Wala. Ako never ko na-try yung Tinder. Sa akin naman dati na try ko.
2014, 2015, 2016. Sunod-sunod Dami. Pero pero good, maigi nga yun. Kasi nga, hindi ka naman rin talaga sigurado kung saan mo mga mamimit. Mamimit, exactly. Yan. Tapos nakipag-meet na siya sa akin, tapos the rest is history. Ayun! Wow. Kasi ito si Philbert naman, tiniis niya yung long distance relationship. For the Trinay ko din longest yun time. Yeah. Pero trinay ko hindi din nag-work. Hindi. Pilipino, hindi. Filipino. Okay. Kasi nga, nung nag-move ka dito, meron kang jowa doon. Parang ganun. Oo. Bakit hindi nag-work? Clingy. Clingy masyado. Siyempre, kailangan mo ng freedom dito kasi lagi kang nagtatrabaho, hindi ka pwedeng naka-cellphone lang, right? Tapos ako, nag-aaral ako habang nagtatrabaho ko ng 2. Tapos gusto niya, laging nasa cellphone, laging hindi pwede yun Hindi pwede. Pero ilang taon kayo bago ka humiwalay o tumiwalay? 5 years. Oh, naka 5 years Tagal. din. Yeah, 5 years. Kaya masakit. Tapos, 2 years, hindi ako nag-date within 2 years nung nakarating ako dito. Tapos, syempre, kailangan ko pa mag-heal. Oh. So, yun. Ikaw pa ang nag-heal. Ako pa, hindi, actually, siya yung nakapag-break sa akin. Ay. Oo, kasi ako, trinay ko. Syempre, ang tagal na namin college. Anong rason niya na nakapag-break sa'yo? Meron na siyang nahanap na iba. Kasi nga baka... Yung best friend ko. Ay, Ay, naku po. Crying Ang daming shoulder. friend pa rin kayo ngayon? Hindi. Hindi Kasi na. nagkaanak sila eh. So, kasi hindi mo siya binigyan ng affection. Pero over na kasi. Kasi, di ba, parang I mean, nasasakal ka sa kanya. Hindi, actually hindi. I tried my very best na pag may time talaga ako, ina-update ko pa din siya until he diminished. Kasi nga mas malambing yung best friend niya. Nandun, Best friend accessible. ko. And then, siguro nakikita niya yung Sabi nga kailangan mo nga ang pagdaanan yan para mahanap mo. Mahanap. And ikaw, nahanap mo na. Exactly. Oo. Yeah. Pati sa business din. Yeah. Di ba sinasabi mo rin sa akin, ilan yung businesses mo ngayon na pinapatakbo? 3. Si tatlo? Yeah, 3. Wow. Yeah. Paki-share naman. So, isang household lang pinapatakbo. Hindi pa successful. yeah. So, yung bistro is number 1 ko. Tapos, yung second ko is, nagtitake ako ng blood works sa healthcare facilities for the elderly. Yun yung second business ko. Blood work, ECG. Ang layo nun ah. Yeah. Iba-iba. Kasi nurse ako sa Pinas. Okay. Then, when I came here, nag-aral ulit ako. Nag-aral ka uli? Oo, nag-aral Tama, alam mo yung time na yon. Yung time na yon na mga 2013, early 20. Pag pumunta ka dito, hindi talaga i-qualify kung ano yung mga natapos mo doon. Oo. So kaya back to zero ka uli. Oo. Actually, nilaban ko yun eh. Kasi nag-exam na ako dito. Tapos, nung nakuha ko na yung license ko, tinake ulit nila kasi gusto nila bumalik ako ng 2 years. 2 years ulit. Yeah, sabi ko, babalik ako ng school pero hindi na sa nursing. Parang nawalan na ako ng gana. Kasi syempre, inaral ko na, nakapagtrabaho na ako, tapos biglang balik ulit. Tapos 2 years ako naghintay dun sa lahat ng kailangan kong tapusin para makuha yung exams. Kasi yun nga yung mali nga sa sistema, which is ngayon lang natututunan nga ng Canada. Exactly. Yung mga ganito na kung ano yung pinag-aralan mo doon, dapat i-qualify na rin dito. And for the longest time nga, lalo hanggang sa... Depende sa industry. Depende. Pero definitely nursing. Anything medical. And tingnan mo naman yung shortage din natin kasi nga dito. 'Di ba? Kaya nga yung mga years after, yun na yung pasok din ng wife ko na parang kumuha lang ng 1,000 na professional na nurse na nandun na para dalhin dito. Tapos doon siya nakakwalify. So, yun. Actually, meron bago ngayon yung sa nursing na pag nurse ka sa Pinas, tapos pagdating mo dito, basta may mahanap ka na employer na kukuha sa'yo ng same field. Same na nurse, na magiging nurse ka, bibigyan ka ng temporary na papers para makapag-work ka sa nurse. Yun yung bago ngayon. Tsaka mas madali na. Pero sa tatlo mo yan, halimbawa sa tatlong businesses mo na yun, ano yung meron ka bang favorite sa mga yun? Or sa mga, I guess, iba-iba yung flavor ko kasi, yung favorite ko at
at times. So, sa umaga, gusto ko yung Sa nurse. Talaga nilook forward mo. Oo, nilook forward ko. Ah. Pero pag Friday, Saturday, Sunday, syempre bistro. Kasi yun yung parang kahit nang tatrabaho ka, lagi kang pumaparty ba? Tapos ang daming tao. Tapos pag may nakausap ka na, iba-iba na yung nila, merong masama ang loob, may nag-aaway, meron yung nagtatawanan, mga friends, meron yung naglalabas ay may mga pumupuntang may mga kabit. Ganon, no? Ano ba yung Iba-iba. difference ng bistro dati and kung paano mo kinonvert ngayon? Ano na ang bistro ngayon? So ngayon, mas na siya, mas I guess lahat for everybody na siya. Dati kasi feeling ko lang kasi parang mostly older generations yung pumupunta sa bistro. Ngayon lahat na. Lahat ng from younger to like older generation. Kasi ngayon, meron na kaming variety ng mga banda na pumupunta din sa bistro na hindi lang puro older, hindi lang puro younger. Meron din nagmi-meet sa middle. Yeah. Wow. Kasi kami nga may experience din ng ganyan. Na yung kung paano pumarty, tas mag-build ng community. And yun nga yung buhay na nakakamiss din. Yeah. Pero dito naman sa Filipino TV, kumbaga may opportunity din na mas ma-reach yung mas maraming tao. Kaya nga, ini-encourage natin, kaya yung show na to, parang gusto malaman yung mga storya ng mga Pilipino na katulad mo, na may mga, alam mo yun, may maikukwento. Yeah. Plenty of Fish. story. Ngayon, okay, established na yung bistro, sinasabi mo, enjoy na enjoy ka, looking forward. Ano yung mga moments na parang napaisip ka ba na parang nung nag-take over na kayo na, tama ba to? Or? Oo, actually madami. Kasi pag minsan, nafe-feel mo yung pagod mo. Kasi parang everyday ka nag-work, right? Hindi pwedeng bigla na lang na magde-day off ka. Tapos, especially may mga tao kang pinapasweldo, right? Hindi pwedeng, walang benta ngayon. Wala kang sweldo. So, hindi pwede yun. So, meron yung mga days na, syempre, hindi naman lagi, jackpot, right? So, meron din days na kukonti yung customer, ganon. Pero, natututunan mo yun, like, as you go through the days, I guess. Kasi tsaka staple na nga ang bistro. Lalo na pag sa Scarborough area dito. Kung halimbawa sa mga nakikinig dito sa na hindi pa pumupunta sa Toronto, Scarborough, malaking community din. And bistro lang yung may nightlife. Yeah. 'Di ba? So sa Scarborough area. Sa Scarborough area. Kasi pag pumunta ka naman sa Battersea Wilson, nandiyan yung Marcelinas, nandiyan yung Republica. Yeah. Tas Mississauga, isa na lang rin. So, konti na nga lang rin yung tipong option ng mga tao. Ang wish ko lang, ewan ko kung nabago na. Kasi nung mga huling punta ko dyan, medyo konti ang upuan. Dumami na, kuya. Ayan, yun ang priority. Kasi Nice na namin yung seating. Weird yung shape niya. Oo. Na gusto mo na obviously maraming tao kaya nag-e-effort kayo sa program, naging accommodating kayo. Pero pag ang dilema is pag maraming ang interesado at talagang gusto sumuporta, ganun, wala maupan. Di ba tumugtog nga kayo dati doon? Hindi ko tanda. Hindi, iba sa Marcy. Hindi ko may alam. isang gig na Baka. So ngayon, mas maayos na actually yung bistro. Kaya, kuya, kailangan yung dumalaw. Kaya, Kasi yung vibe ngayon, iba na. Yung seating arrangement, iba na din. Tapos, more Yung seats. mayonnaise, gano'n pa rin. Hindi. Actually, promise, kuya, pag pumunta ka doon, lalasahan mo yung pinagbago ng pagkain ng bistro. Kaso vegan na Vegan siya. na ako. Dahil sa bistro, kaya ako nag-vegan. Nag-out ako dati. Pwedeng fries. I-make sure namin na may vegan. Syempre may vegan option May kami. vegan mayonnaise na. Oo, meron. Tapos yung... Vegan longganisa. Yeah. Wow. Pero may vegan option naman kami. Ano? Like Chop bukod sa... suey. Okay. Pero may oyster sauce yun. Pag oyster, Hindi kami gumagamit ng oyster sauce. Patis. Hindi rin yata, hindi. Pero kung ano man, pwede naman patanggal. Pwedeng, oo. Basta make sure na sabihin mo sa waitress mo, sa server mo. Oo. Sino ba ang kilala natin na waitress? Waitress nga sila yung asawa ni Andrew.
Diba? Hindi ko tanda. Waitress siya dati dun eh. Si Joey. Joey. Ah. Yan. Yun yung mga OGs. naalala ko. Andrew. The drummer, Andrew. Joey? Joey. Taga dun. Hindi ko tanda. Alam ko waitress siya dun sa ano eh. sa Tapos ang bistro. OG natin hanggang ngayon, nandun si Tracy. Pinsan ko naman yun. Pinsan Pinsan mo. buo. Oo. Pinsan bo. Oh my God. Siguro nakikita ko na ano. Yeah, Kasi pag madalas rin ako dati na lumalabas. ngayong siyempre, preoccupied ka lagi sa business, tayo mong business, no? Pag naman outside sa business, ano yung mga bagay na lately mga nangyayari na parang minsan gusto mo ng kausap or parang ibang opinion or parang makausap? Like mga nangyayari ngayong mga issue. Sa issue ngayon, hindi ako masyadong actually involved sa mga issues kasi yung mindset ko, ayoko ng mga issue. Gusto ko positive lagi. Oh, ganda. So hindi ka pa na involved sa mga issues sa halimbawa Filipino community. Wala pa naman. Yung mga kasi as a business owner, parang mas malalapitan ka eh, di ba? Parang mag-sponsor ka naman dito. Mag-sponsor ka naman dito. Hindi mo pa naranasan yung mga kasi ako kuya, I know how to say no. Yun. Kasi syempre hindi porket business owner ka kailangan ikaw lagi yung umaccept ng mga responsibilities eh. So kailangan alam mo hanggang saan yung kaya mo kasi if you don't, gagamitin ka ng tao. So I guess yun yung natutunan ko din growing up nga na wala kaming pera. So kailangan marunong kang dumiskarte at marunong kang mag-say no sa mga tao na feeling mo gagamitin ka. Pero syempre, kailangan mo din naman na pag-isipan mabuti kung ano yung i-sponsoran mo. Kung ano yung mga kailangan nilang And projects. paano naman yung COVID, no? COVID. Paano naman, ano yung reality ng halimbawa support sa government pagdating sa versus mga piramis versus ano yung in reality, kasi ikaw talagang may business ka lalo na sa ganyang industry kasi iba-ibang industry ng business. Yeah. Pagdating sa mga ganyang So, madami kasing naging issue din eh. Ito na naman tayo kanina pa to eh. Sabi ko na eh. So, actually, Sino ba ang may kasalanan? si Tut. para matutunan kasi So, hardest hit ang mga restaurant owners. Okay. Yes. So, madami actually pirinamis na hindi natupad. Kaya madaming restaurant businesses na nag-close kasi merong mga pirinamis nga na hindi binigay. Puro salita ba? Na ganito yung gagawin natin para matulungan yung business owners. Pero pagdating na nung point na ilalabas na yung funding, hindi binigay. Bakit? Kasi maraming red tape or requirement? Sobrang daming requirements. And So parang sa dami ng requirements, tipong hindi kayo nagka-qualify sa yeah. So, for example, us, right? Nung kakakuha namin ng bistro, ang daming yung employees namin, syempre hindi lahat pinapapasok namin, right? So, kailangan namin ask ng funding from the government, which we got denied nga. Kasi, ang daming requirements na hindi kami qualified. Kasi nga, new owners kami. So mahirap nga yun. Yeah. Pero, ang dami ko ring naririnig from other businesses nga na hindi sila na-qualify kasi may sinubmit silang isa lang na mali, hindi man lang binalikan. Tapos, nagpo-follow up na sila. Wala na. Na-cancel. Contrary sa ang daming mga halos nagse-celebrate, nakikita ko sa social media kasi ito, bayaran na naman na alam mo yung pag-check, alam mo maski marami is hindi naman eligible. Na pero ang parang ang dali. Yeah. Kumbaga yung hindi, I guess yung fairness hindi. ng na parang mas naging madali sa iba na hindi deserving. Exactly. Versus sa mga establishment talaga na unang-una is nakakatulong na ma-employ yung mga tao. And yun nga sa hardship ng netong COVID na again, etong yung mga protocol na yan, 'di ba? Looking back, 'di ba? Ngayon siguro na meron ng mga data, statistics is pwede bang masabi na medyo naging over yung ibang mga protocol na baka naging parang too much naman na sobrang na-hurt
ang mga business, Businesses, specifically yung mga umaasa sa walk-in. Yeah. Na unfair na ang dami dito yung iba na ibang business na ba kung restaurant ka na pwede mo pa ring ma-fulfill yun kasi may kitchen ka and then nag-boom yung di ba? Taga-taga na sa presyo ng mga Uber Eats, ng mga DoorDash, Yeah. 'di ba? So kumbaga na-cover nila yung added cost. Yeah. Pero yun nga, paano yung mga service, yung mga industry na hindi ganun kaya ka usually pumupunta sa mga bar na yan is experience, sa social and then hindi lang parang fair. Sa amin parang ganun nga. Kasi mostly walk-ins kami, right? Mostly in person kami. Hindi kami take-out restaurant. Pero nung nahit kami ng COVID, we didn't have a choice. Kasi kailangan mong makiuso para hindi ka bumagsak. Kailangan mong kumuha ng Uber Eats. Pero up to so much lang. Ang pwede, kasi again, ang main is hindi naman talaga kitchen. Yeah. 'Di ba? Sure, pwede kayong mag-offer nun pero yung competition naman is maraming mga establishment na talagang yun ang forte. So parang hirap makapag-compete din doon and sobrang magiging saturated na. Tapos yung may time pa na yung mga home cooked. 'Di ba? Yes. Na uso, tapos pwede rin sila magbenta, pwede silang mag-deliver mga ganun. So like feeling ko mas naapektuhan lalo Yung mga restaurants. yung mga restaurant. Yeah. Kaya alam mo may grupo sa Facebook, yung malaking grupo. May mga businesses na nagalit doon. Na bakit kasi nga parang wala naman lisensya. Tapos kami, mga established na mga restaurant, na kinukuha nito ang mga customers lalo nung COVID. Yeah. So yun lang may and time. mahirap mag-point finger kasi nga kaya nag-umpis yun is dahil sa necessity na yung mga iba kailangan mag-survive din and Hindi ang mo only sila thing hindi mo sila masisisi. Oo. Yeah. Pero yung I guess nga is yung treatment, yung support, klase ng support para sa lahat. Hindi naman sinasabi na huwag nyo pansinin yung mga independent na mga business owners dyan na home-based. Kami lang ang pansinin nyo o huwag nyo no. Hindi I pwede. think yung sa lahat kasi may valid na need ang napakadami na mga establishment lalo na yung mga bar, 'di ba? Mga live venue ganyan. Tsaka yung time nga na yun, September 2020, di ba sinabi mo? So walang-wala pa nun Kasi talagang sarado pa lahat. Nagbukas na yata nun is around 2021 na. Like November, parang ganun. So, siya? Actually, mali ata ako. 2021 ng September namin siya kinuha. Close pa yun. October lang nag-start hanggang bistro. December yata. So, mula August, tatlo kami, ako, si Kuya, tsaka si Steven, yung asawa ko. Nag-renovate kami, tatlo lang kami. Kami nagpipintura ng bistro. Inayos namin para... Kayo din nag-electrical? Oo, siya. Ay, kakatin natin yun. Baka city. Baka Hydro siya Kaya, okay. alam niya. Yeah. Meron siyang lisensya. Nagre-relocate ba siya ng outlet ng fridge? Washer dry. Wow. Talagang jackpot, no? Talagang destiny talaga. Kasi yung mga ganyang detalye and service, mga construction, no? Is napaka-importante niyan lalo na sa magte-take over ka sa business. Gusto mong itama, di ba? Lahat. Tapos kung wala yan, minsan make or break yan kasi easily tens of thousands. Yeah. And nandyan din yung pagdating sa safety, patay ka. Yes, especially sa insurance. Kasi chine-check yan ng insurance. Tama. Hindi pwede na palya-palya lang. Yung hindi pwedeng basta-basta na, okay na yan. Hindi pwedeng ganun. Kailangan lahat ipapacheck mo. License ka. Kailangan may permit ka. Kunin mo lahat. Bago Kaya ngayon din parang isa ko sa mga I guess regret or dapat pala nag-trades ako dati. Oo. Kasi magagamit mo siya hanggang ngayon na tipong anong gagawin na spreadsheets. Hindi pa huli. Anong gagawin na spreadsheet sa bahay or Yan, wala lang. Kaya nga malaki ang demand, in demand talaga yung trades Kahit saan ka pumunta. At saka safe ka, hindi ka ma-overrun ng artificial intelligence, ng technology, 'di ba? Like mauuna nang mawala ang mga accountant.
at kung ano-ano pa at kami. Nandun pa rin ang trades. Hindi, Yeah. yung recently na lang. May isang VC, which is ang tawag Venture capital. Venture capitalist na kakakuha lang niya ng ito narinig ko lang sa podcast Tapos recently tinrain niya yung AutoGPT. AutoGPT yung AI na nakakuha nga ng trabaho. Tinrain niya. Tapos ngayon, tinrain niya ng 6 weeks. Tapos ngayon, third ng workforce niya, inalis na niya. So, alam mo yun yung reality ngayon na ite-take over ka talaga ng AI na trabaho. Diba? Meron nga akong sa'yo, parang finorward sa'yo kanina. Di ba yung AI nag-edit? Oo. So, kaya nga, yung trades, isa sa mga, feeling ko hindi talaga mawawala. Ang hindi nila talaga mapapatandin. Yung mga nagpapatakbo ng restaurant bar. Yeah. Yung mga nagkukuha ng dugo. How to be you. How to be you po. I think sipag talaga. Kailangan mo magtiyaga. At destiny. Hindi na-believe nga rin kasi yung AI ngayon. Sa, lalo dito sa entertainment or sa copywriting, sa mga publishing na ganyan. Yung bilis na mag-isip, tapos sulatan mo nga ako ng storya tungkol sa ganito. Tapos makakapag-come up siya kaagad. So, sa industry na to, talagang maraming mawawala or maraming... Parang sa Facebook din yun eh. Yung mga Autobots na nag-dub, di ba yun? Parang ganun din yun. Meron ba nun? Oo, so kunwari may movie, tapos yung boses ng AI, siya yung nagda-dub, kunwari English movie siya. Yung gusto nila Filipino yung dubbing. So yung AI, sila yung nagbibigkas ng mga words pero iba-iba yung meaning. Kaya pero I mean, it's really good. At the same time, bad kasi yung employment. Diba? Hindi kaya nga parang siguro mas malaman ng tao na mas maaga, mas aware sila. Alam nila, i-look forward nila yung sa mangyayari sa future. And ihahanda mo lang yung sarili mo. And nga rin, kasi pwede mong gamitin sa kasamaan, pwede mo rin gamitin sa kabutihan tsaka sa pag-productivity mo na pwede mo siyang magamit para mapadali yung buhay mo. Diba? Tsaka mapapababa yung cost mo. Tama. Ngayon, sabihin natin na ano mapapayo mo sa mga ngayong bumabalik na, parang normal na tayo, para sa mga may passion at nasa tamang puso na mag-open ng something na ganyan na you wish na na-realize mo dati o ginawa mo dati? Siguro sa akin, research. Kailangan mo talagang i-research lahat ng kailangan mong gawin before you jump into something. Kasi minsan, pag di ka nag-research, bumapalya ka. Yun. Hindi mo ba na-research ang bistro? I mean, kumbaga nandun na siya. Nandun na ako eh. Yeah, kasi, I mean, madami ka kasing, it's a learning, lahat learning experience. Lahat ng, kasi nga, iba yung, field ko, di ba? Medical field ako, tapos napunta ako sa business field. Tsaka entertainment. Entertainment field. So, iba talaga siya compared sa normal ko. And sa entertainment din, di ba may pinurso ka na concept? Pinurso ko. So, kumusta naman yun so far? Kumusta yung learning experience doon? Madami akong learning experience doon. Daming learning curve. Ang dami kong natutunan. Ang dami kong pinatututunan. Ang dami ko pang inaaral. Kasi it's my first din. Yeah. Yung first mo tapos malaki pa talaga. And mahirap rin kasi talaga yung industry na to. Kasi dati ang parang rate dyan is 90% or almost 90%, di ba? Nagfe-fail na mga concert. Still. And still. Yeah. So bakit mo isa-sacrifice yung attention mo and resources mo ngayon sa business mo, sa bistro na para doon? Ano yun? Ano meron doon? For me kasi hindi lang siya, I guess meron kasi akong gustong tulungan, right? I'm gonna open up. I'm a cancer patient before. I'm a survivor. So the reason why I
took this project is para magkaroon ako ng giving back din. So, to the community na tumulong sa akin when I was going through it. Dito ba yan sa Canada? Yes. Oh, wow. So 2014 when I was diagnosed. And then gusto ko ibalik. So I think kaya ako pinasok yung production is nakita ko yung possibility na yung makikitain ko, pwede ko itulong. Pero again, being a business alam natin na 90% again. Yeah. So hindi ba mas likely na mas marami ang makuha mong proceeds sa ibang endeavor para i-give back sa kung ano mang gusto mong charity versus yung sa risky na business ng concert production na baka sa huli after everything ng kung ano yung mga unexpected mo na mga cost, overhead is as much as nasa puso mo na mag-give back is wala if baka abono pa. Yeah. Pero yun nga, kasi sa business, hindi ka pwedeng hindi mag-take ng risk eh. So it's a one day, kasi ang concert one day siya eh. Right? So one day risk. Pero yun nga, it's either you make it or you break it. So I'm hoping that I make it. You never know kasi hindi pa wala pa ako dun sa point na yun, right? Pero I'm trying to make sure yung cost ko din, right? Kumbaga mababawas. Oo. Hindi kaya kumbaga andito naman yung sa tulong naman, kumbaga gusto na lahat tulungan. Oo, pero ang yun nga lang din, sobrang hirap. ng one day na yun kasi ang daming artist din na alagaan mo yun. Tapos sa yung transpo, hotel. So talagang yung toll ng cash. Cost. Yeah. Yeah. Okay. Pero, hino-hope namin. Oo. Na at saka, success. Kaya nakakagulat kasi, I think first na narinig ko to sa ilang dekada na nating nasa community na para doon ang cost, no? Versus kanya-kanya ng syempre ng mga rason, kanya-kanya ng mga motivation. Parang, parang kasi yung una, ito ang make or break kasi dito pwede ka mapaso. Yeah. Either talaga ma-discourage ka na, and alam mo, sa dami ng mga production din ngayon na nangyayari, come and go, na bakit yung nakakatakot yung risk na yung mga taong nasa tama pang direksyon o yung puso is nasa tama, ay baka yun pa ang mapaso. Yeah. Na, then, alam mo, I guess for me, it's a risk talaga. Pero kailangan mo kasing pasukin yung risk na yun para matuto ka. And then that experience, you will use it in the future na you never know. There's another project, right? So, at least, natutunan mo kahit na napaso ka. Oo. Yeah. Which is ganun nangyari sa amin. hanggang ngayon mabahit pa. Hindi na namin binayaran yung check. Yeah. Pero pero masaya naman. Masaya. Rewarding kasi makikita mo naman kung gaano kasaya yung mga tao, lalo pag nakita yung mga artist mo lumalabas, tumutugtog. Ako pag makita ko si Shobi, ayun. Hi, Shobi. Hindi nililook forward ko nga rin. Kasi sa ibang klase, si Mike Cosa na matagal ng artist na hip-hop. So marami na siyang na like hanggang ngayon, buhay, like hindi sa buhay pa rin, pero like buhay, may career pa rin talaga. Yeah. 'Di ba? So tapos si Nick Makino. Makino ba o Makino? Makino ata. Makino. Nick Makino, yeah. So yun, nakita Hindi ako sure. Nakita ko na nasa States na sila. So nga, nakaka-excite nga. Dapat talaga ma-communicate na ito is para sa sa good cause. Oo. 'Di ba? tama. Oo. Yun ang sisiguraduhin natin. To the moon. To the moon. Sabi nga. To the moon Saka punta. To the moon. Meron silang bagong kanta, Multiverse. Oh. Multiverse na. Hindi na to the moon, to the universe. Ang layo na ng mararating. Tapos sino mga artist ulit na nandun? So, yung main artist is si Nick Makino at saka si Shobe Lim. Tapos, si Isa Loki. Tapos,
si Mike Cosa and then Jimmy Pablo. Kasi nakita ko sa States, nando si Smaglas. Si Smaglas, I think sa meron siyang concert na kasama si Al James. Dito din, yeah. Oh, so Pero hindi pa siya summertime. kasabay. Oo. Tapos meron ulit sa summer. Meron yata sa summer. I So think. talagang maraming Yun Madaming din concerts ngayon. Kaya nga yun nga rin yung blessed tayo dito kasi kung ano na yung uso sa Pilipinas, may Dumadating. possibility na makabalik dating dito. Kasi dati, hindi no? Hindi ka agad-agad. May delay. May delay. Oo. And given na talagang hindi mo sinasayang yung buhay mo, no? So risk dito, risk doon, 'di ba? And talagang nai-immerse ka diyan, natututo ka hands-on. Ano yung ibang bagay na parang gusto mong idagdag o naku-curious ka sa line ng mga business mo or mga project mo? Ako kasi gusto ko laging may bago. Yun nga, ano yung natitipuan mo So, ngayon podcast? Ayoko. Baka tours. Ayoko ko yung podcast kasi hindi naman ako, sabi ko nga kay Kuya Anjo, hindi ako sanay magsalita. Cut na pakidalit. Yeah, natatakot ako sa, Pero 40 minutes ka ng Ay, oo nga, malapit na pala. Natatakot ako. Pero, Ano yung gusto? So, ano ngayon yung parang... siguro gusto ko pang palakihin yung bistro. Yun. Palakihin in like physical location? Location and gusto ko, hopefully in the future, gusto ko ng isa pang branch. Wow. Siguro sa Yeah. Bari. Kasi Yun. wala dun eh. Walang Filipino restaurant sa Bari. Kasi malapit alam mo ako ang dun. kagandahan. Alam mo mga nai-imagine ko nun. Oo. Ito yung sinasabi ko lang. Kasi yung Bari, laging bagsakan niya ng mga, especially summer, cottage country. Yes. Di ba? Oo. So, like yung mga magte-trip sa mga, kasi 2 hours, from Toronto, 2 hours away, Muskoka, dadaan sa Bari lahat eh. Yeah. Di ba? So, kaya alam mo yung tipong, pag nasa bus stop ka, sa Pilipinas, di ba, sasakay ka ng Victory Liner, pupunta ka ng Maynila, tapos mag-stop over para umihi, tapos nandun yung mga barbecuehan. Yung ganung setting. Tipo. Around around Bari. Kasi laging meron kasi pupunta sila ng Casinorama, 'di ba? So yung mga taga Toronto dito. So maganda yung may tipong sa 400 or may exit lang na ganun tapos nandun yung Bilihan lang lahat, no? Oo, nandun yung bus stop, tas mga Filipino. Balot. Oo, ganun. Yun lang yung na-imagine ko dun sa, like kung halimbawa magkakaroon ng something sa Bari. Ako yun nga. Yun yung gusto ko talaga gawin. Mag-branch out sa Bari. Kasi at the moment, sana po walang mauna. Pero at the moment, wala pang Filipino food or Chong-chong. restaurant. Hindi naman siya Filipino. Filipino owner, pero hindi siya Filipino delicacies. Tama, or hindi tama. siya totoong Filipino food. And then, meron nga dati Bari Fiesta. Creative. Bari. Yeah, Bari Fiesta. And then, ka na ba? May family ka na? Or... So, wala pa akong anak, pero may asawa na ako. Oo. Yeah. And then, ready ka naman, halimbawa, pagdating ng panahon na yon na paano yung ang dami mong commitment, 'di ba? And then obviously family first. Yes, Pag nangyari definitely. 'yon, and then paano mo masa-safeguard na hindi mapapabayaan kasi sobrang critical ang role mo sa lahat ng 'yan. Yeah. Well, kaya kailangan mo ng trusted employees. Kasi vital siya sa lahat ng businesses mo, right? So, for me, ready na ako anytime na magkapamilya. Yan. So, basta kailangan talaga yung mga tao na ine-employ mo is trustworthy talaga. Para pagdating ng panahon na yun, go ka na. May part-time ba dyan? Dami, kuya. Hiring kami. Magbubukas na kami ng morning. Under the table. Bawal yun, kuya. Bawal nga. Bawal yun. Hindi, pero nakakatawa nga. Nakakamiss nga yung yung lalabas ka. Kasi medyo naging buhay ko yan dati. Kaya kilala ako sa mga restaurant dati. Yeah. Kasi tao ako doon. Like, kumbaga nakikilala ko talaga yung culture ng mga, kaya naiintindihan ko yung sinabi mo na dati ka lang patron, tapos na in love ka doon sa culture, kaya binili mo. So, nakaka-inspire nga yung ganong storya. Tsaka hindi mo talaga siya pwedeng pabagsakin.
Oo. Kasi parang dun ako lumaki dito sa Canada. Since 2015 pumupunta ako dun eh. Kasi taga-Scarbs ka. Taga-Scarbs ako dati. Basta may alcohol. Ayun. Lahat masaya. Yes. Yun Wow. Ano ba yung mga upcoming events sa bistro na kailangan i-watch out ng tao? Supportahan. So, every Thursday, Friday, Saturday, Sunday, meron na kaming live band. So, simula Thursday. Yes, Thursday. Yes. Thursday, meron kami Marami palang acoustic. banda? Ang dami na kuya, sobra. So, Hindi namin pinapansin sa banda natin. yeah. Ang daming nabuong banda after pandemic. Napansin ko Kasi yun. dami rin mga nag-split na banda tapos nagbanda-banda. Nagbanda-banda, Yung mga dating hindi magkakabanda. Yes. Totoo. Wow. And ano yung staple na mga menu na talaga mapapaya mo? Again, ako natatandaan ko lang dati pag sinabing bistro, Sisig. yung sisig at Sisig. yung mayo doon. Ano Yes. ngayon ang bagong bistro? Sisig pork at sisig bangus. Pero ang pinaka namin ngayon is sarabasab. Para siyang barbecue kilawin. Yun. Yun. Sarap yun. Tsaka kamayan. Kamayan yung parang budel. Pero social na kamayan. Ayun. Wow. Yeah. Yun yung pinaka Order nga namin tayo ngayon. dito minsan. Yes, order ka. Sarabasab. Nakalagay siya sa pizza box. Nag-ano ba kayo? Ano ba tawag doon? May Uber kami. Eats? May Ganun. Uber at saka skip the dishes. Tapos starting May, actually mag-open na kami ng mornings. Wow. Yes, for breakfast. At saka unlimited coffee siya from 9 o'clock to 11 o'clock. So ano yung motivation nyo? Bakit magbubukas ng morning? Kung sa tingin nyo naman, nag-workout tong like nightlife lang. Eh di Yeah. ikaw ngayon, ikaw ba yung tatao doon o hindi? Hindi. Okay. Dapat may employee ka. Kasi kailangan mo talaga kailangan mong bumawi. Kasi 'di ba sa COVID, kailangan mong bumalik sa stage na lahat ng ginastos mo bumalik din sa iyo. Yeah. So good luck sa kasi sa Scarborough especially dyan sa strip na yan. Andyan yung Markham Station. Markham Station 24 hours. Yes. 'Di ba? Tapos sa Remilis. Remilis. Nandyan. Remilis naman, hindi naman siya maagang magbukas. Yung Jesse Jr. yan. Yes. Kasi dati may time na 7 o'clock yata bukas na sila. Yeah. Pero sila hot food, yung Oo nga, hot. oo. Kami lahat freshly prepared. So yun ang... Yun ang difference namin, yeah. Kasi laging may customer naman palagi. Kasi Oo. kita mo nagsusurvive itong mga business. And Ang dami kasi talagang nag-ask, kailan ba mag-open ang bistro ng umaga? So, nung sobrang dami nang nag-ask, doon na namin na-realize, bakit hindi natin i-open ng umaga kung may customer naman? Di ba? Pero ngayon, hindi ba ang nakakatakot, ang risk din sa ganyan, ay, sabihin natin, kasi kailangan talaga owner-operated yan, di ba? Although may tiwala ka. Yeah. Pero, pag mas busy, kailangan mo na mas maraming tao. And then, Andun si Kuya eh. ayun. Yun ang full-time ni so Kuya. yun na yung full time niya. Oo. Okay. Chef talaga siya. Pero Siya yung magmamanage talaga. Kailangan chef sa kitchen yun. Pero ang half na is yung staff talaga, Staff di ba? talaga, yeah. And yung hindi ka ba natatakot na sobra mong mai-stretch yung sarili mo na baka ang ma-compromise is yung family mo. Is yung quality time nyo. Hindi eh. Kailangan mong siguro na Foresee. oo, na-foresee ko na tsaka na stabilize ko na yung kung paano ko i-handle yung time ko sa asawa ko. Yun. 100%. Yeah, 100%. Kasi syempre, hands-on din siya eh. Owner din siya eh. Oo. Yeah. Kaya, yun. Yun talaga, no? Bottom line, makakuha ka ng jackpot na team. Kumbaga sa basketball, meron kayong dream team Yes. na lahat is sa Willing. dugo at by love. Yes. Ayun, nako. Yun. Kaya nga yung lugar na yun is all about love. And Yeah. I think, maski anong gawin nila, di ba? Whether dun yun o mag-expand siya sa, kung yan ang team na yan, is magpo-prosper. And yan Exactly. ang missing ingredient sa kung bakit napakadami mga business dito, whether restaurant o club o kung ano man yan, patahian, ang hindi nagsasucceed is yung dream team. Yes. Oh. Kailangan mo mahanap yun eh. O tsaka mararamdaman ng customer yan pag Yes. pumasok. So alam nila, well run to. Tapos yung mga yung mga saya
sa mga mukha ng mga tao, yun dun ka magbabank na okay itong ginagawa ko. Diba? Yun nakakaingit kasi gusto ko rin yung mga ganyang yung like, alam mo yung sa gabi, pupunta ka tapos sa, masaya yung mga tao. Tapos pag uwi mo, susupa ka na matutulog. Nagsusuka ka na. Bawal na, iba na pala yung susi. Hindi ka na makapasok sa bahay. Yung asawa mo. Hinahanap Hindi, ka na. ang gandang synergy na hindi mangyayari sa kanila. Kasi pareho sila Pareho kayo. Pareho kayo nandun. Oo, ngayon kasi iba yung hilig namin. Hindi naman hilig, pero wala. Hindi kami pwedeng sabay na. Pag may bata, syempre. Diba? Pag may bata. Pero darating din. Tsaka yung mga lolo't lola, andyan naman sila Wow. Di ba? Oo nga naman. Kailangan yun Kasi always, Filipino, ang lolo't lola laging naka-hands-on. And ganun din ba yung sa family niya ng husband mo? Ganun din sila ka-caring? Yes. Like lalo sa'yo? Sobra. Para talagang Filipino. Wala talagang masabi. Ang babait talaga nila. Yun kailangan mga storya marinig, no? Na ang daming finifeed dito na divisiveness, no? Na talagang laging ang gustong ipalabas ng kabila is yung gantong lahi is ganto ang tingin sa inyo and vice versa. Pero nandiyan, no? Ito ang totoong mga storya, totoong mga tao na na hindi nagmamatter yung kulay nga talaga. Yeah, hindi. Pero kaya siguro din ganun is dahil nga yung unique sa Nova Scotia na upbringing na hope. Kaya nga, I guess, kasi hindi rin natin masisisi kasi sobrang toxic na dito sa Toronto. Yung way of living dito ay iba. Super expensive. Tapos sobrang fast-paced, no? Yeah. And yun ang yun ang gem sa mga lugar like Nova Scotia, sa PEI or sa kung saan pa. And then yung mga tao na dun lumaki is yung upbringing parang check na agad Sa community, no? Community, family-oriented, check. Sobrang close. Parang lahat ng neighbor mo kilala mo. Ganun. So nakapasyal ka na sa Oo, yung first month namin nang nagde-date, na-meet ko na yung buong angkan niya. Parang nag-drive na kayo doon. Oo, 18 hours straight. Walang tulugan. 18 hours. Pinalitan mo naman o siya lang lahat? Siya lang. Oh my God. First day, hindi pwedeng. Syempre, magpapakitang gilas ka. Hindi ko safety na kung talagang gawa ganun na. Hindi kasi, syempre, kailangan mong daldalin. At ano pa? Daldal lang. Tsaka mo pa kainin. Di ba, Filipinos is really good with food. So, yan. Nakakatuwa naman yung mga ganun. Tsaka yung dynamic nga na ganun na pag pumasok ka sa, like, kayo na yung pamilya na nasa business tapos uuwi kayo, okay pa rin yung relationship nyo. Oh, ganun. yes. At saka yung irony, no, na ang daming mga stereotype na pagdating sa mga long distance, pagdating sa mga magkaibang lahi or yung diyan lang kayo nag-meet, ganon. Na naku, ganito mga tao diyan, naku. Tapos eto yung sobrang 'di ba sincere. Mga yung meron talagang spark click talaga. So hindi masabi. So ito rin yung tanong ko. So nung naging kayo, 'di ba, meron bang mga tao na nang husga? Sa family ko, wala. Sa family mo nga? Wala. Sa family niya, wala. Actually, yung lola niya, tinanong ako agad kung kailan kami magpapakasal Tsaka yung mommy niya din, sinabi sa akin ng mommy niya na, I really feel good about this relationship sa kanya. Agad-agad, no? Agad-agad. First meeting. Check mark agad. Hinag nila ako agad Yan. Wala. Pero wala sa pamilya mo, pero sa mga kaibigan mo, wala? Wala din. Kasi okay mararamdaman mo yung aura kung talaga yung dalawang to is in love. At tsaka siguro yung generation namin, mas open namin talaga. Bata pa kasi ako. Hindi nga. Yung generation, I guess yung generation. Hindi ba tayo magka-generation? Hindi. Hindi, totoo. Ano ka ba, 90s? 92. I'm a baby. 92. Well, siya, mas matanda o mas bata? 91. 91. Wow. Yeah. So yung generation namin, I guess, is more open siya sa different cultures, different everything. Open talaga.
Ayun. Nakakatawa naman. Nakakatawa yung storya mo Inspiring. at yung mga kinuwento mo sa amin ngayon. Thank you very much. Thank you so much. Tess. Thank you very much, Tess. Sinamahan mo kami dito ngayon and gusto ko bang sabihin bago tayo mag-end ng show? Sige po. Bisitahin niyo po ang Bistro Manila. It's located at 4455 Shepherd Avenue East. Starting May 2nd, we're gonna be opening po ng 9 o'clock till 12 o'clock. Tuesday, Wednesday, Thursday. Tapos Saturday, Sunday naman is up until 2 a.m. po kami dyan. So, may banda po kami Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, guys. Ayun, thank you very much. At syempre sa May 13 sa Kapunta. To the moon! Thank you very much sa mga nakinig sa amin at syempre pagpatuloy nyong suportahan yung mga shows din namin, ibang shows namin dito sa Filipino TV. So nakita nyo to, napanood nyo sa YouTube, Filipino TV Official. Marami pa po kaming nire-release doon. At yun, magkita-kita tayo next week dito lang sa Barber's Cut. Yun. Yes. Cut. Oh. Ayun. Yes. Galing pala ng storya mo. Oo.